nagsorry daw. Ito yung nung nakaraan pa mga kababayan na kung saan nagsorry daw. Etong si DILG Secretary John Vic Remulla patungkol daw po dun sa nangyari na isang insidente na kung saan may isang tatay po ata mga kababayan na nagkukumpune ng kanyang bahay, naghahalo ng simento sa tapat lang din ng kanyang bahay na tinikitan ng ating mga otoridad dahil po dito sa bagong batas na ito mga kababayan na ipinatupad ng DILG nitong si Remulla. Anyway, ito i-play po natin. Nagkaroon ng kalituhan sa bagong patakaran ng DILG laban sa mga walang damit pangitaas. Dahil dyan, nagsorry si DILG Secretary John Vic Remulla. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangungun sa balita. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan kung talagang etong si John Vic Remulla ay nagsasabi ng totoo patungkol po doon sa usapin ng red notice nitong si Harry Roque, bakit hindi niya na po aksyonan agad-agad? Di po ba mga kababayan, bakit hindi nila trabahuin? Kasi hanggang ngayon, ang dami pa rin mga butas patungkol po dito kay dito kay Secretary John Vic Remulla. Naririyan na nga mga kababayan yung hanggang ngayon issue pa din na hindi po nila mahagilap o mahuli-huli. Ito pong si Atong Ang. Yung iba nga iniisip na baka nabigyan, ito pong si John Vic Remulla mga kababayan. Di po ba? Kasi hanggang ngayon hindi pa niya madali-dali. Ito pong si Atong Ang. Samantala na nung si Secretary Benhur Abalos mga kababayan, ang sekretary ng DILG, di ba nung mga panahong hinahanap etong si Kibuloy, kita nyo naman kung ano yung naging resulta. Nadali agad-agad mga kababayan, eto pong si Kibuloy hindi tumagal ng 1 taon. Pero hanggang ngayon dito kay Secretary John Vic Remulla, hindi niya madali-dali, eto pong si Atong Ang mga kababayan. Kaya yung mga kababayan Pilipino po natin dyan nag-iisip na baka mamaya kahit alam naman ni Secretary John Vic Remulla, baka natatakot lang siya na aksyonan yung patungkol po sa missing sabungero. Anyway, ituloy pa natin. Si Brian Castillo. Brian, anong sinabi ni Secretary Remulla? Jiggy, aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na may mga pagkukulang sila sa pagpapatupad nitong programa Safer Cities Initiative. Biguro kasi siya na makapaglatag ng... Siguro mas magiging matibay pa ang pangil mga kababayan ng DILG kung sakaling ang magiging sekretary ng DILG ay walang iba kung hindi si former Senator Trillanes. Kasi mga kababayan, siguro pag yon ang naging sekretary ng DILG, wala talagang sasantuhin yon. Di po ba mga kababayan, kung magiging sekretary ng DILG, ito pong si former Senator Trillanes, di ako mga kababayan na walang sasantuhin yon. Malinaw na guidelines bago pa yung full blast implementation nito nationwide. Sinabi ng kalihim sa gitna ng mga pambabatiko sa nasabing programa. May isa kasing lalaki sa Mandaluyong City ang sinita, tiniketan at pinagmulta ng barangay at pulis matapos nga siyang mahuling nakatopless. Yan ay habang nagsasaayos lang naman nung kanyang bahay. Paliwanag sa atin ng lalaki, ayan, naghubad daw siya ng sando dahil nga basang-basa na ito ng pawis at sobrang init. At sinubukan niyang makiusap daw sa mga otoridad pero hindi siya pinagbigyan ng mga ito. Natakot din yung lalaki dahil sa dami ng mga pulis at tauhan ng barangay na sumita sa kanya nung araw na siya ay nakita doon sa isang eskinita. Narito ang pahayag ng lalaking sinita ng mga otoridad. Tatrabaho ng maayos Tapos makikita kang paligiran ka ng mga pulis, SWAT, nandyan sa likuran mo. Dahil mo pang kriminal Ayusin nila kung saan banda talaga yung mga iskinita ba yan o dyan lang sa Tama! Oo nga naman, dun sa video na pinakita mo, Brian, overkill talaga. Armado talaga yung napakasimple naman nung walang damit, no? Pero anong gagawin dito ng Secretary Remulla? Kasi nakakahiya to mga kababayan, ito yung masasabi ng taong bayan natin na ligasiya ni John Vic Remulla. Kasi wala pang masasabing ligasiya mga kababayan. Ito pong si John Vic Remulla, hindi po katulad ni Secretary Benhur Abalos nung siya pa ang sekretary ng DILG. Kita nyo naman mga kababayan, di ba pagka naaalala natin noon, yung mga nagawa ni Secretary Benhur Abalos, yung mga paghuli, kinakibuloy mga kababayan, talagang napakalaking achievement po yun. Pero yung kay John Vic Remulla hanggang ngayon, wala pa siyang masasabing solidong nagawa niya mga kababayan o solidong kriminal na nahuli po sa panahon po niya. Kasi kung matatandaan niyo mga kababayan si Atong Ang hanggang ngayon hindi pa nasasakote. Si Harry Roque, ginagawa na lang siyang katatawanan.
Di ba mga kababayan? Niloloko-loko na lang siya ni Harry Roque. Kaya nga wala pa masasabi na ligasiya, ito pong si Secretary John Vic Remulla bilang Secretary ng DILG. Jiggy, plano ni Secretary Remulla na personal na puntahan itong lalaking yan para daw siya mismo yung makapagpaliwanag at makahingi ng paumanhin. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. Ma'am Walfreda Bunakawa, mega love shoutout po ha. At ipagpapatuloy pa rin ba itong patakaran laban sa mga walang damit pang itaas? Tama ka, Jiggy, sabi ni Secretary Remulla ay tuloy pa rin. Hindi, kasi sabi dito ibalik nila si General Torre na puro action, hindi press con. Kaya nga di ba? Pero ang pagkakaalam ko parang ano ata ang napipisil ata na posibleng pumalit dito kay Secretary ng DILG John Vic Remulla ay si former Senator Trillanes, mga kababayan. Kasi ako sa akin lang naman, wala din namang problema kung si former Senator Trillanes yung papalit sa kanya. Kasi alam naman natin mga kababayan na kapag si Trillanes yung pumalit dito kay John Vic, talagang wala po yung sasantuhin kahit yung mga DD shit na fake news peddler. naman daw yung panghuhuli sa mga nakataples sa mga kalsada at tuloy pa rin in general yung kanyang Safer Cities Initiative. Pero rerepasuhin daw yung mga patakarang umiira patungkol dito para nga maiwasan yung mga ganyang maling paraan ng paninita. Samantala, nagpasya naman ang Quezon City at Manila Police Districts na suspendihin muna yung kanilang panghuhuli sa gitna ng mga batikos na anti-poor daw itong patakarang ito. Tama, Yan muna ang anti-poor naman talaga mga kababayan. Sorry po alam niyo naman kahit tayo ay sumusuporta sa ating gobyerno, pag may nakikita po talaga tayo na hindi naman tama talaga, kikriticize po natin yan. Lagi ko naman po sinasabi sa inyo yan, hindi tayo katulad ng mga DD-shit na kahit mali na yung ginagawa, susuportahan pa rin natin. Kahit mali na yung ginagawa ng mga kaalyado. Pag nakita nating mali mga kababayan, mali naman talaga. At kita nyo naman talaga mga kababayan na lumalabas talaga dyan sa patakaran na yan, na ginawa ni Secretary John Vic Remulla, anti-poor po talaga. Nagkulang talaga siya dyan. latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Crame. Saka yung isa pa dito mga kababayan, kita nyo ginagawa na lang katatawanan ni Harry Roque, si Secretary John Vic Remulla. Wait lang, alisin ko lang to. Yan. Kita nyo yung sabi ni Harry Roque. Ayan basahin natin na ito, nakita nating balita galing po sa News 5. Waiting for John Vic. Ayan ginagawa na lang siyang katatawanan ni Roque. Sabi pa nga dito, hinihintay daw ni dating presidential spokesperson Harry Roque na kasalukuyang nasa Vienna, Austria, si Interior Secretary John Vic Remulla. Kasunod dito ng sinabi ni Remulla na personal niyang aarestuhin si Roque oras na lumabas ang red notice ng Interpol laban dito. Kinansila na ng korte ang pasaporte ni Roque noong Nobyembre ng nakaraang taon. Wanted siya dahil sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng illegal na pogo. At ngayon kung mapapansin nyo nga, may nakalagay nga dito na waiting for John Vic. Ayan alam nyo kung talagang may pangil ang sekretary ng DILG, kung talagang may isang salita, ika nga mga kababayan, hindi na makakapurma itong si Harry Roque. Kaya nga naiisip ko rin minsan, kung ang sekretary ng DILG ay si former Senator Trillanes, at once na lumabas yung red notice mga kababayan ni Harry Roque, mapapabalik po talaga yan ng Pilipinas. Mga kababayan, kasi hindi po yan titigilan ni former Senator Trillanes kung sakaling siya ang maging sekretary ng DILG. Kita nyo, ginagawa na lang katatawanan si Secretary John Vic ni Harry Roque. Ginagawa na lang biru-biru ang lahat. Di po ba? Kasi mga nakikita ni Roque mga kababayan na walang ginagawang aksyon etong si Secretary John Vic Remulla. So ngayon, ito pa yung isang video mga kababayan ni Roque. Pakinggan pa natin. Kasi sabi dito, kapag sila ay nagtangkang arestuhin ako, kidnapping po iyan. Yan yung sabi ni Roque mga kababayan. Unang-una, ang Secretary of Interior and Local Government, maski po sa Pilipinas,
wala po yung kapangyarihang mag-aresto. Ang pag-aaresto ay nasa kamay lamang ng mga alagad ng batas. Yan po ang PNP at yan po ang National Bureau of Investigation. Maganda sana mga kababayan, no, kung bukod kay former Senator Trillanes, kung mailalagay sana sa DLG si ano, no, maibabalik sana si Secretary Benhur Abalos. Galing nun mga kababayan. Talagang nasaksihan naman natin kung ano yung achievement ni Secretary Benhur Abalos nung siya pa ang Secretary ng DLG. Kita nyo nga, hindi nakaporma si Kibuloy. Di po ba mga kababayan? At mas maganda rin, kung hindi naman pwede si Secretary Benhur Abalos o si former Senator Trillanes, mas maganda rin mga kababayan kung si General Torre. Talagang action talaga yon. Pati po ang Armed Forces of the Philippines, wala po yung karapatan mag-aresto. Kung hindi, ang aarestuhin ay mga military personnel. Yan po ay Alam mo, Roque, kahit anong sabihin mo, maaaresto at maaaresto ka. Talagang makukulong ka dito sa Pilipinas dahil sa kaso mo dito sa Pilipinas na tinakbuhan mo. gawain ng military police. So kung sa Pilipinas, walang kapangyarihan ang isang Secretary of Interior and Local Government na mag-aresto, paano pa kaya sa ibang bansa? Oh, At syempre, kapag nagpadala sila ng pulis Pilipino rito para arestuhin ako, yan hindi, kung may ano naman mga kababayan, kung may request naman kung may request naman ang Pilipinas sa Interpol at magkakaroon nga ng red notice, automatic maaresto at maaresto po talaga si Harry Roque. naman po ay lalabag sa soberenya at jurisdiction ng Austria. Dahil yan nga po ay exclusive. Hindi po pwede ang mga dayuhang pulis gumagampa ng kanilang katungkulan sa labas ng Pilipinas. So, malinaw po. Ang mangyayari dito mga kababayan, di ba kung may red notice, tapos may, halimbawa, may arrest warrant sa Pilipinas etong si Harry Roque, ipapadaan sa Interpol. Ngayon, ang Interpol hihingi ng assist mga kababayan dito po sa Vienna, Austria. Ano po, kung saan man nando doon, etong si Harry Roque. And then mga kababayan, ipapatupad sa kanya yung batas. And then mapapabalik siya, may extradite siya, papunta ng Pilipinas. Kaya nga kahit anong gawin ni Harry Roque, mapapabalik at mapapabalik po yan ng Pilipinas. Kapag si John Vic Remulla mismo ang mag-supervise sa pag-aaresto ko, illegal. Dahil wala naman siya kapangyarihan na mag-aresto mismo sa Pilipinas at lalong-lalo na dito sa Austria. Pangalawa, kung mga pulis Pilipino ang aaresto sa akin, illegal. Yan po ay paglabag sa soberenya at jurisdiksyon ng Austria. Pangatlo, kapag sapilitan nila akong inaresto at isinakay sa Kidnapping eroplano, daw, yan po ay kidnapping. Sa tingin ko, nung kinidnap nila si Tatay Alam mo Roque, akala mo ba uto-uto ang mga tagapagpatupad natin ng batas? Siyempre idadaan sa proseso yan. Ipapadaan sa Interpol yung arrest warrant mo. At pag ipinadaan sa Interpol yan, kung ano yung naging aksyon ng pag-aresto kay Duterte, ganun din ang magiging aksyon ng pag-aresto sa'yo pabalik ng Pilipinas. Tandaan mo yan. Digong dyan sa Villamor, nagawa nila yan kasi sila ang nakaposisyon. Hindi po nila magagawa dito yan sa Austria dahil hindi naman nila kontrolado ang airport. Hihingin ang aking passport, ang aking travel documents bago ko Ang problema, di ba, pasuna yung passport mo? masapilitang makisakay ng eroplano. At sa tingin ko, hindi naman nila itatangkayan dito sa Austria dahil napakakapal naman nila kung sa tingin nila na yung ginawa nila kay Tatay Digong sa Villamor, kaya nilang gawin dito sa Europe. So sa tingin ko, imposible. Pero pag sila po ay nagtangka, asahan niyo po, alam ko ang aking karapatan. Kidnapping po yan. At kapag sila ay nagtangka, naarestuhin ako sa pamamagitan ng mandamiento de aresto na inisyu ng isang korte ng Pilipinas, gamitin mga Pilipinong pulis o si John Vic Remulla mismo, yan po ay labag sa batas Austria, yan po ay kidnapping. So ang aking libreng legal advice kay Secretary Remulla, kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo kong arestuhin dito sa Austria. Papayag ka ba niya, Secretary John Vic? Hinahamon-hamon ka ng butanding na ito. Di po ba? Papayag ka ba na ginaganyan-ganyan ka, Secretary John Vic? Ginagawa ka ng katatawanan, hinahamon-hamon ka pa. Di ba, alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kung dadaanin po talaga sa proseso yan, may arrest warrant siya sa Pilipinas, re-request ang Pilipinas sa Interpol, magkakaroon ng red notice, re-request ng assist ang Interpol sa Vienna, Austria para arestuhin si Harry Roque, pabalik ng Pilipinas, wala po talaga magagawa
si Harry Roque, mga kababayan. Kasi kung nakita nyo kung paano arestuhin si Duterte nung dalhin papuntang Dahig, ganon na ganon ang mangyayari dito po kay Harry Roque pabalik ng Pilipinas. Ganun pa man, inaantay kita rito sa Austria, magkita tayo. Ayan o. O, di ba? Niyayabang-yabangan ka, Secretary John Vic, papayag ka noon. Alam mo ko, ako Secretary ng DILG, tatrabahuin ko talaga agad to para mapabalik ng Pilipinas. At nang makita niya at maranasan niya kung paano makulong dito sa ating bansa. Kasi itong si Roque, mga kababayan, para tong katulad ni Robin Padilla, nagsasalita ng alangan. Bakit po natin nasabing nagsasalita ng alangan? Itong si Robin Padilla. Kita niyo po ba yung mga pinagsasasabi niya dito? Ito, pakinggan natin. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yun. Kaya sa nadala sa Dahig. Paano tumindig si Duterte, mga kababayan, at nilabanan yung mga dayuhan? Gusto nga niyang ibenta ang Pilipinas, mga kababayan. Gusto nga niyang gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Di ba sila Lapu-Lapu, mga kababayan, noon? Ipinaglaban niya ang ating bansa na wag mapasukan ng mga dayuhan. Diba nakipaglaban siya sa mga dayuhan? Si Duterte naman gustong gawing probinsya, ipamigay ang ating bansa. So paano naging katulad nila Lapu-Lapu yun? Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani, tandaan ninyo. O paano naging bayani si Duterte? Ipinatumba niya mga kababayang Pilipino natin, nadamay pa yung mga bata, yung mga inosenteng tao. Bayani bang matatawag yan? Ginawang economic advisor, yung kaalyado niya na Chinese, mga kababayan, na sangkot sa ipinagbabawal na bato. Paano naging bayani yon? Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa Dahig kung hindi tumulong ang sino. Ay, shoutout kay Ma'am Malu Maldita ha. May galab shoutout po sa inyo. Ayan, thank you po sa panonood ha. Maraming salamat po. Alam nyo kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Hindi natin magagawa yun. Kapal na mukha, Tandaan no? nyo to. Hanggat nandito ang kuko ng agila. Sino ba ang agila? Talagang masyadong maraming nainom na kape to. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yon. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yon. Kaya sa nadala sa Dahig. Hindi. Sala yan, mga kababayan. Fake news to. Kaya nadala sa Dahig si Duterte ay dahil may kaso po siya doon. Hindi dahil nakipaglaban siya sa mga dayuhan. Wala namang ganung nangyari, mga kababayan eh. Kaya nadala si Duterte sa Dahig na wala ng tiwala ang mga kababayang Pilipino po natin na pobre na katulad natin sa justice system ng ating bansa nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil binalahura niya ang batas ng Pilipinas. Kaya nagpasya yung mga kababayang Pilipino po natin na magpatulong kay former Senator Trillanes at dahil po dyan, nasampahan siya noong 2017 o 2018 doon ng kaso, ng demanda doon po sa Dahig, mga kababayan. At yun po ay nagtuloy-tuloy. Dahil nga po doon sa madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na gamot, na ang naapektuhan lang naman ay mga kababayang mahihirap na katulad po natin, mga kababayan. Yan yung katotohanan dyan. Hindi siya nakipaglaban sa mga dayuhan. Siya ay may pagkakautang na buhay sa mga kababayang pobre na katulad po natin. Mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani, tandaan ninyo. Walang bayani na pumapatay ng kapwa Pilipino. Bayani yan. Dahil maikukumpara nyo yan sa mga una nating bayani, sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin, Hindi kapangyarihan ng dayuhan ang binabangga nyo dyan. Ang pinagtatanggol ninyo kapangyarihan ng dayuhan. Kasi may impluensya kayo ng China. Yun yung katotohanan dyan, mga kababayan. dito, yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan.
Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan. Sabi niya, bakit kayo pabor na pabor sa ginagawa ng China? At kailangan si Tatay Digong ay umuwi na. Bring him home! English yan. Minsan lang ako mag-English. Bring him home. Hanggang doon na lang yun. Diba, bobo? Okay, ito niya mga kababayan yan yung mga bagay na katulad nung sinasabi ko nga sa inyo kanina. Si Roque parang katulad ni Robby, nagsasalita ng hindi alam. Ang sinasabi, basta makaligtas lang talaga mga kababayan at masabi lang talaga na tama yung sinasabi nila kahit hindi naman talaga tama. Ano po? So ngayon, mga kababayan, sa inyong palagay, dapat na bang aksyonan ni Secretary John Vic itong patungkol kay Harry Roque, mga kababayan, or yung dapat panagutan ni Harry Roque? Kasi niyayabang-yabangan siya, hinahamon-hamon na siya. O ngayon, kay Secretary John Vic, papayag ka ba na ginagawa kang katatawanan ni Harry Roque? Di po ba mga kababayan? Kayo, ano po masasabi ninyo? Naniniwala ba kayo kay Robin Padilla na si Duterte ang modern lapu-lapu dahil nakipaglaban daw sa mga dayuhan kaya daw nasa daig? O, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan sa usapin po na yan.